Minamahal na huzur, sinabi ng Allah Ta'ala sa banal na Quran na ang salat, pagdarasal, ay pumipigil sa paggawa ng masasama at kasuklam-suklam na mga gawain. Pero bakit marami pa rin ang patuloy sa paggawa ng kasalanan kahit na sila ay regular na nagsasala? Bakit nangyayari ito? At paano natin maisasagawa ang ating salat upang ito ay tunay na makapagpabago sa ating pagkatao? Sinabi rin ng Allah Ta'ala sa Quran na kung ang inyong salat ay hindi tama ang pagkakaganap, ito ay hindi tatanggapin. Sa katunayan, ang ganitong salat ay maaaring humantong sa apoy ng impyerno. Kahit sinabi ng Allah na ang salat ay pumipigil sa masama, sinabi rin niya na ang salat ay maaaring maghatid sa impyerno. Bakit? Dahil hindi ninyo ito sinasagawa ayon sa mga aral ng banal na Quran at sa mga kautusan ng Allah Ta'ala. Sinabi ng Allah Ta'ala, kapag kayo ay nagsasala, ang unang bagay na dapat ninyong taglayin ay isang matibay na paniniwala at katiyakan sa Allah Ta'ala na siya ay laging nakatingin sa inyong mga gawa at kilos. Siya ay lagi kayong minamasdan. Ikalawa, dapat ninyong tuparin ang inyong mga tungkulin sa inyong kapwa kung kayo ay nagsasala, ngunit kayo ay bastos sa pakikitungo sa iba o hindi makatarungan o mapanlinlang. Sinabi ng Allah, hindi ko tatanggapin ang inyong mga panalangin sapagat hindi mo tinutupad ang iyong mga obligasyon sa kapwa-tao. Kaya't sinabi ng Allah Ta'ala, kapag kayo ay nagsasala, sundin ninyo ang aking mga tagubilin, sundin ang aking mga kautusan, at tuparin ang inyong mga tungkulin sa inyong kapwa. Sa gayon tatanggapin ko ang inyong mga panalangin, anuman ang hilingin ninyo mula sa akin na aking ipagkakaloob. Sinabi rin ng Allah Ta'ala sa Surah Al-Baqarah na kapag ginawa mo ito, ikaw ay magiging isang mabuting tao na ginagabayan ng tamang landas. Kaya nga itinuturo rin ng Allah Ta'ala ang isang napakahalagang panalangin sa atin. Ihdinas siratal mustaqim. O Allah, patnubayan mo kami sa tuwid na landas. Kung patuloy mong dinarasal ang panalangin ito ng may taus-pusong layunin, ikhlas, tiyak na ang Allah Ta'ala ay poprotektahan ka laban sa masama at mali. Ngunit kung hindi mo ito siniseryoso, kung gayon, hindi rin ito magkakaroon ng epekto. Kaya merong malalim na filosofiya sa likod ng salat. Hindi lang ito basta pagbibigkas ng mga salita gaya ng Al-Fatiha nang walang iniintindi o nadarama. Hindi dapat buong puso at isipan kang nakatuon habang ikaw ay nagsasala. Kapag sinabi mong Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dapat mong alam ang ibig sabihin nito. Bakit ko sinasabi ito? Ano ang kahulugan nito sa aking buhay? Kapag sinabi mong Ihdinas siratal mustaqim, dapat mong maunawaan ang kahulugan nito. Patnubayan mo ako sa tuwid na landas. Bakit ko ito pinapanalangin? Anong daan ba ang sinusundan ko? Pagkatapos, dapat kang manalangin sa Allah ng time team. O Allah, binigkas ko na ang lahat ng mga panalangin itinuro mo sa amin. Ngayon, pakisama mo sa aking buhay ang katuwiran, takwa at gawing naayon sa iyong mga kautusan, kagustuhan at kalooban ang lahat ng aking mga kilos at desisyon. Kung gagawin mo ito, magiging isang mabuting tao ka. Kung hindi mo ito isasagawa ng tama, kung hindi mo isa sa puso, kung gayon hindi rin ito magbubunga ng pagbabago.